Um, uy, may mga bagong investigador ang Pilipinas po, mga kababayan. May mga bagong investigador po. Eto hiwalay na topic, 'no? Nakita ko ipinapalabas, may mga bagong investigador po ang Pilipinas at mukhang legit po na investigador. Kasi po doon sa SMNI napanood ko, ipinapakita nila yung grupo ni Banat Bay, sabi, inimbestigahan po ng mga independenteng vlogger. O independent daw ang pinangalan nila, mga kababayan. Sabi ko, bakit parang yung mga vlogger na sinasabi niyong independent, mukhang ano, mukha mukhang ang mga bina-vlog niyan, pagtatanggol kay Pastor Kibuloy. Paano naging independent vlogger yun, 'no? Sabi ko, bakit hindi kaya inimbitahan yung ibang mga vloggers? Oh, or bakit hindi imbitahan yung ano, sabi ng mga vlogger dun, 'no, um, "Wala naman po kaming nakitang ano dito, mga baril." Natural, ipapakita ba sa inyo kung ano, kung meron man o wala, 'di ba? Hindi ipapakita sa inyo 'yan. Gago! Hindi ipapakita sa kanila 'yan, mga kababayan. Tapos halata, sabi ko, "Ang galing ni pastor." Si pastor parang siguro direktor dati 'to. Siguro dating ano 'to, dating, gumagawa ng pelikula. Ang galing ng pagkaka-script po, mga kababayan, yung mga sasabihin ng mga vlogger. Gago! Yung mga tao po dito, 'no, anong bundok daw yung Glory Mountain, napakababait po. So, ibig sabihin lang po nito, mga kababayan, na ito po ang turo ni Pastor Kibuloy sa kanila. Kaya po hindi dapat Gago! pagbintangan si Pastor Kibuloy doon sa mga sinasabi nilang panghahalay, 'no. Biruin niyo po iyon ano, mga kababayan. Ibang klase. Sabi nung isang vlogger dun, nag-imbestiga po kami dito. Gago! Ibang klase, investigador na, from vlogger to investigador. Nag-imbestiga po kami dito, wala po kaming nakitang baril at ang nakita lang po namin, magaganda. Aba, sabihin niyo sa korte, Gago! sabihin niyo kapagka humarap si Pastor Kibuloy doon sa korte, sabihin niyo 'yan, 'no? Kami po ang nag-imbestiga do'n, 'no? Kami pong mga independent vlogger at wala po kaming mga nakita, 'no? May nakita kaming helipad do'n, nakita namin maganda yung lugar, pero wala kaming nakitang mga, mali doon sa lugar na yon. At ang babait ng tao kaya hindi dapat, inaakusahan si Pastor Kibuloy na gumawa ng kasalanan. Gago! Sabi ni Irish Ledesma, nilinis na ni Mang Kanor yung mga barel. Possible din po, 'di ba? Posible din po 'yan. Talagang madami pong magiging, isipin o madaming, magiging, um, iisipin ang taong bayan doon sa mga ikinikilos nila. Sabi ni Gary, ni Jerry Nicolan, 'pag hindi humarap sa Kongreso o Senado, bakit hindi pa aresto? 'Pag hindi nila nagawa 'yan, pangmahirap lang talaga ang batas nila. 'Yun ang talagang iisipin po ng sambayanang Pilipino. Pero dahil nga po Sir Jerry, mga kababayan, na meron na lang pong 24 oras malamang, 'no, si Pastor Kibuloy para sumagot o para humarap, 'no, at sabihin at magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. 24 oras kasi kahapon po ano 'yan, 48 hours, nauubos na po, mga kababayan. Nauubos na yung oras na ibinigay sa kanila. Maritel T, pati nga yung mansyon wala din daw yun, oh. Maraming nagsusuporta kay Kibs dahil pera-pera lang kahit nasama. Mahirap po iyon, 'no? Kung iisipin mo, hindi naman po siya hinuhusgahan agad natin si pastor, pero may mga nagrereklamo po, paano po kung totoo yung mga sinasabi nung tao na yun? Hindi po sila nakakuha ng hustisya. Kaya ako po kapagka yung may mga ganyan, para po sa akin dapat papakinggan po, 'no? Suriing maigi at pakinggan. Suriing maigi at saka, tawagin yung isang kampo, eto bang ibinibintang ni
nila sa'yo ay totoo bang nangyari ganito, ganyan at susuriin din po yung taong, tinatanong na yun, 'no. Kaso nga po ayaw magpakita, Gago! ayaw lumabas. Sabi ni Sir, Felix Frank Dulpo, "Good PM, Sir Mark Ramos, musta na kaya si Pastor Kibuloy? Nasa Davao pa kaya siya?" Yun ang magandang tanong, sir, 'no? Yun ang magandang tanong. Kasi po 'pag lumipad yan, eh, 'di ba po nung isang araw lang o nung siguro 3 araw makalipas, kakabukas lang po nung kanyang kaso, 'no? I mean yung sealed na kaso kaka-unsealed lang po. Ang ibig sabihin daw po nito mga kababayan, eh, kapag in-unsealed yung kaso niya sa Estados Unidos, eh, pati na po yung Interpol at iba't ibang mga ahensya ay makikipagtulungan na po sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. So kung sakali, 'no, nalilipad gamit ang jet plane, eh, naku, mahirap po at mas mapapadali ang pag-aresto sa kanya. So ang nakikita kong paraan kung sakali, eh, magba-backdoor nga dahil kumbaga yun hindi kailangan ng dokumento, hindi kailangan ng kung ano-anong papeles, mga kababayan, 'no? Gano'n po, yun yung iniisip natin. Pero may 24 oras pa po mga bossing, malalaman natin yan kung haharap si Pastor Kibuloy doon sa 24 oras na yan o susulat sila, liliham sila Gago! para ipaliwanag, 'no? Ariola Villamor, "Hi, good morning Mark. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia." Ayan po, ingat po kayo diyan sa Middle East. Mga Duterte, kaya ganyan ginagawa just to preserve their political tradition, 'no? Sabi ni Joel Castro. Tapos biglang biglang dun sa prayer rally nila, 'no, sinuportahan ni VP Sara. Diyos ko ang daming ano, parang sabi, "Diyos ko po, ano nangyari?" Gago! Dapat sa Senate at Congress ay bigyan ng ultimatum si Pastor Kibuloy kasi doon ordinaryong mga tao ang bilis nilang i-contempt at kulong agad, sabi ni Roland Galaran. Ma'am Trexie Villa, ayan, na-late tayo, eh, pasensya na po at nag-lunch pa tayo, 'no? At kaya po tayo naka-mask ngayon mga kababayan dahil po nag-spray spray sila ng insecticide dito sa loob ng bahay, eh, nung mag-uumpisa na ako biglang dating, eh, oo.